Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pag-deny ni Congressman Olzaldico tungkol po sa pagdawit ng kanyang pangalan sa flood control kickback na sinabi ni Kuya Curly Diskaya sa kanina sa Senado, sa hearing. Pero nagtataka ako kasi kumpleto po ito, may voucher at ledger na pinirmahan ang kanyang tao. So, kanina, napaka-interesting po kasi humingi ang mga Diskaya na bilang state witness, no? Magaling din ang kanilang taktika kasi ang kanilang salaysay ay pinanotaryo nila sa abogado, meaning legal po yon. Hindi sila mag-back out kasi sa totoo lang, kung hindi sila mag-testify sa mga sa flood control na korupsyon ng mga congressman, DPWH, sila talaga ang matatamaan dito. Kahit na state witness pa sila, most probably babawiin din ng pamalaan kung ano din ang kanilang ginawa. Dito, nagpalabas po ng email kasi si Representative Zaldico ay nandoon sa Amerika kasi nagpapagamot daw sa kanyang heart ailment. Sabi nga dito sa philstar.com, Zaldico denies all baseless claims thrown against him in the Senate flood control hearing, calling them hearsay and politically motivated. Diskaya named him as one of the lawmakers who allege benefited from kickbacks in government projects. Ayon po sa kanyang sulat dito, iwan ko, most likely email po ito, no? Statement, Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, dated September 8, 2025, I vehemently deny all the baseless and irresponsible accusations made against me during the Senate hearing held today. These substantiated claims which attempt to implicate me are not only hearsay but also politically motivated, designed to mislead the public and deflect accountability. The 2025 GAA was certified and approved by both House of Congress and signed by the President, as mentioned during the Senate hearing. The President even voted some provisions and withheld the release of funds for projects. However, the validity of the 2025 GAA is currently the subject of a case before the Supreme Court and the Ombudsman. For this reason, I am unable to comment on the matter to the public but reserve my right to comment on this matter. I and when required by the courts where this matter is pending. Siyempre lahat naman sila ay dinideny, no? Pero tignan natin kung ano talaga ito mangyayari kasi hindi naman po ito maglabas ng mga pangalan ang mag-asawang Diskaya kung hindi totoo at wala silang ebidensya. Cyber libel, ano pa mga kaso diyan, libel ang mangyayari dito. Antabayan po natin dito guys ang susunod na kabanata, Ano bang masasabi nyo guys? Guilty na ba sila or hindi? Only the court will do. Kaso lang, dito sa Pilipinas, kung may pera, walang mangyayari. Yun lang po guys. Maraming salamat guys sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Philippines. Paalam guys. See you in the next video. I love you all. Ingat po tayo lagi.